Alright, good evening po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating church devotion ngayong gabing ito, Huwebes ho, April 16, 2020. Salamat ho sa mga watching na. Salamat po sa pag-aantabay niyo sa ating bilay. Alam niyo ho, isa pa rin ho sa nakita kong positive na nangyari sa pagkaka-lockdown natin, yung nagkaroon ho tayo ng opportunity na sama-sama mag-aral ng salita ng Diyos ng 7 beses isang linggo. Dati ho kasi halos once a week lang, no? Every Sunday lang. Pero ngayon ho, nagba-Bible study tayo, nagdi-devotion tayo mula Monday night hanggang Sunday night. No? Kaya yan po ay napakalaking opportunity at napakalaking blessing po. Kaya nga po, I am encouraging you all na pagsumikapan ho natin na makasali tayo lahat sa ating devotion. No? Mag-effort ho tayo. Pag alas 8 na ho ng gabi, iwan na po natin lahat ng ating ginagawa. Patayin muna natin yung TV. And let us set our minds and our hearts sa pagdi-devotion po. Katulad ho na lagi kong sinasabi, more than ever, ngayon ho natin kailangan magpalakas spiritually. Kaya nga po gawin na nating routine. Tuwing gabi, bago ho tayo matulog, magdi-devotion po tayo. Umawit ho muna tayo. Awitin ho natin itong Tagalog naman, ha? Napakabuti mo sa amin. Tapos kasunod ho agad yung kailan pa. Ulitin po natin, napakabuti mo sa akin. First stanza po already sing. O Diyos, bakit ko pagmasdan ko ang langit na bughang na likha mo? Labis akong namamangha sa pag-unawa. Ang batis mayawi ng pagsamba, pati na parang may siya. Nabis akong namamahal sa pangunawang tunay na ako'y inibig mo. Of course po. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Okay. Ulitin mo natin sa second stanza. Ang batis mayawi ng pagsama, pati na ang parang may siya. Labis akong namamangha sa pangunawang tunay na ako'y inibig mo. Of course po. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Tuloy po natin, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay at wagas?
Ulitin mo natin first stanza. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan tatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang chorus po. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Thank you. Ganda ho ng ating inawit, ano? Alright, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabing ito, nako, kailangan ko sikaping maging maikli lang, ano ho. Dahil ho ngayong gabing ito ay meron ho tayong bagong topic sa devotional study natin. At gagawin ko po itong parang Bible study style, ano po. Dahil ang pag-aaralan ho natin, ang tatalakayin ko po sa inyo, ay ang pinakamahalagang subject po sa banal na kasulatan. Yun po ay walang iba kundi ang patungkol sa kaligtasan. No? Kaya ho, pinamagatan ko ang ating Bible study lesson ngayon, o yung devotional lesson natin, na make sure of your election. Make sure of your election. Kinuha ko po yung title ng text na, o ng title ng lesson natin, dito po sa text natin ngayong gabi, 2 Peter chapter 2 o chapter 1 verse 10. Basahin natin. Kaya ko po kayo tumayong lahat, magbukas ho kayo ng Bible at sabay-sabay ho nating basahin. Dito ko po kinuha yung title lesson natin, no? Sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Kung nakita niyo na po, ganito ang sabi ng Bible. Basahin ho natin ang sabay-sabay. 2 Peter 1:10, sabi ng Bible, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall. Sabi ng Apostol Pedro, sabi niya, siguraduhin natin, tiyakin natin, give diligence, pagsumikapan natin, na matiyak natin yung ating pagkakatawag at yung ating pagkakahalal, sabi niya. Our calling and our election. Dahil sabi niya, for if you do these things, ye shall never fall. So ito po ang title po ng ating devotional study, make sure of your election. Manalangin tayo sandali. Lord, thank you po sa iyo ngayong gabi. Salamat po ng marami muli sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na kami po ay sama-samang mag-devotion, sama-samang mag-aral ng iyong mga salita. Ngayong gabi, Panginoon, ay ipapaalala ko sa kanila ang kaligtasan. Alam mo po ang hangarin ng aking puso. Ang nais ko po, Lord, ay matiyak ng bawat isa yung kanya-kanya naming kaligtasan. Pwede ka na po dumating anytime. Marahil kung merong isang pinakamahalagang bagay na dapat merong kami, dapat ito po yung katiyakan namin ng aming kaligtasan, Panginoon. Kaya dinadalangin ko na tulungan mo ako na ipaliwanag sa kanila. Hinihiling ko ang Banal na Espiritu ang bigay sa amin ng kaunawaan. Ang Banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Kausapin mo po kami, Panginoon. Ama, kung meron po sa amin, sa church namin, mga kapatiran namin, na hindi pa po nakakatiyak ng kanilang kaligtasan, o meron pong bahid ng duda sa kanilang kaligtasan, Diyos ko, dalangin ko po
na nawa maunawaan nilang lubos muli at nawa makakilala sila sa iyo ng totoo sa puso nila, Panginoon. Maraming salamat po. Tulungan mo po ang iyong lingkod na mga ngaral. Bigyan mo po siya ng kakayahan, bigyan mo po siya ng katarungan, bigyan mo po siya ng kalakasan. Itago mo po siya sa iyong biyaya. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Make sure of your election or salvation. As an introduction po, nais ko pong pansinin po natin itong mga talatang ito sa banal na kasulatan. Gusto dito ko pong, ito pong gawin kong introduction ngayong gabing ito. Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Basahin natin and this will be my introduction. Sabi ho ng Bible, sabi niya, Matthew chapter 7, verse 21, sabi ho ng Bible, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Verse 23, and then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ang ganda ho ng talata. Sabi ho ng talata, sabi niya, sa araw na yon, sabi niya, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, di ba kami ay nangaral sa iyong pangalan? Di ba kami ay nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan? Hindi ba kami ay naglingkod sa iyo? Sabi niya. At sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoon, verse 23, sabi niya, and I will profess unto them, sasabihin ko sa kanila, I never knew you. Hindi ko kayo kakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan. Marahil ito po ang pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa tao. Yun ho bang akala niya ligtas siya, yung pala hindi. Kasi yung mga tao dito, akala nila ligtas sila Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kakilala. Itong mga tao ito, akala nila ligtas sila, pero hindi pala. Hindi ho ba yun ang pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa isang tao? Na yung akala niya ligtas siya, akala niya langit siya, akala niya may buhay siyang walang hanggan, pero wala pala. Pero hindi pala siya ligtas. Inaasahan ho niya na dadalhin ho siya sa langit ng kanyang paniniwala. Akala niya sapat na yung kanyang mabubuting gawa na nagawa. Akala niya maliligtas siya ng kanyang reliyon. Pero nung dumating yung takdang araw, nung dumating yung takdang oras, hindi pala. Hindi ho ba napakasakit na sa araw na yon, na marinig natin sa bibig ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. And what makes that day worse is that yung sa araw na yon, there will be no more hope. There will be no more chance, no? Yung araw na yon, pag dumating, akala mo ligtas ka pero hindi pala. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Lubhang napakahirap, lubhang talagang malaking trahedya, sapagkat sa araw na yon, wala nang pag-asa at wala na hong pagkakataon. Kaya nga po ngayong gabing ito, gusto ko sabihin sa inyo na ang pinakamahalagang bagay ngayon sa buhay natin ay ang matiyak natin ang ating kaligtasan. Gusto ko sabihin sa inyo ngayong gabing ito na ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ngayon ay ang matiyak natin ang kalalagyan natin sa pangwalang hanggan. Dahil kung hindi po natin ito matitiyak, kung hindi ho natin ito mapagtutuunan ng pansin, kung hindi ho natin ito makakamit ngayon, sigurado po ako na pagdating ang araw, tayo po ay mapapahamak.
At yun nga po mismo ang layunin ng lesson natin ngayon. Make sure of your election. You see, Jesus may come any moment. Pwede na ho dumating ang Panginoon anytime. The Lord's coming is imminent. The best thing to do, the right thing to do right now is to make sure that you are saved. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Kaya nga ho dito sa text natin, sa 2 Peter chapter 1 verse 10, sabi ho ng Panginoon sa ating lahat, sabi niya, give diligence to make your election sure. Sa devotional study ho natin na ito, I would like to be of help po sa inyo. Gusto ko hong balik-aralan natin ang pinaka-basic but the most important subject in the Bible. Yun nga po yung kaligtasan. At gusto ko po i-gauge po ninyo, mag-evaluate po tayo. Tignan natin yung ating salvation. Because I want you to make your election sure. Dahan-dahan ko lang po itong gagawin. It will take me siguro mga 1 week or mga 2 weeks po. Pero gusto ko pong maging malinaw, lilinawan natin, magpapakita tayo ng maraming talata. At gusto ko po mag-re-evaluate tayo and make your salvation sure. Alright. Ngayon pong gabing ito, gusto ko lang munang maging malinaw sa ating lahat kung ano pong ibig sabihin ng kaligtasan. Ano po ba yung kaligtasan? Sa totoo lang po, sa dami ho ng mga nangangaral, sa dami ho ng napakinggan nyo ng katuruan patungkol sa kaligtasan, litong-lito na ho yung maraming tao. No? Talagang hindi na nila alam. Pero ngayong gabi po, sa linaw ho ng salita ng Diyos, sa linaw ho ng mga talatang ipakikita ko sa inyo, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, gusto ko pong balikan natin kung ano pa talaga ang kahulugan ng kaligtasan, ng salvation. So, number 1, una po sa lahat, ang kahulugan po ng salitang kaligtasan, yung pong word na salvation, o kaligtasan po sa Tagalog, ang ibig pong sabihin ng salitang yun ay ito. Ang kaligtasan po ay ang pagkaiwas, o pagkaalis, o pagkaligtas sa isang tiyak na kapahamakan. Yun po yung ibig sabihin ng kaligtasan. Wala hong iniwan doon sa salitang sagip, no? Pagka meron ng isang taong nalulunod, sasagipin. Pero hindi natin kailangan sagipin yung tao kung hindi naman siya nalulunod, di ba? Ganon din po yung salitang kaligtasan. Ang ibig po sabihin ng kaligtasan ay pagkaiwas o pagkaalis o pagkaligtas sa isang tiyak na kapahamakan. So yun po yung ibig sabihin ng salitang kaligtasan. Sabi ho ng banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa lupa upang tayo ay iligtas, upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Napakalinaw po niyan sa banal na kasulatan. Sabi ho ng Bible, Luke 19:10, sabi ho niya, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. 1 Timothy chapter 1 verse 15, sabi ho ng Bible, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Sabi ho ni Apostol Pablo, ang ating Panginoon ay naparito dito sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan. Gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabing ito na ang Panginoong Hesus, ang layunin niya kaya siya naparito dito sa lupa ay upang iligtas tayo, upang bigyan tayo ng kaligtasan. Alright, ano po ngayon ang implikasyon nun? Kung naparito ang ating Panginoon sa lupa upang iligtas tayo, ibig sabihin, meron tayong kapahamakan. Ibig sabihin, nasa bingit tayo ng kapahamakan. Dahil
hindi naman natin kailangan ng kaligtasan kung walang kapahamakan. Di ba yun ang ibig sabihin ng salitang kaligtasan? Pagkaiwas, pagkaligtas sa isang tiyak na kapahamakan. Naparito ang Panginoon para tayo ay iligtas. Naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, ang implikasyon po nun, meron ho tayong kapahamakan, nasa bingit ho tayo ng kapahamakan, kaya nais tayong iligtas ng Panginoon. Kaya ho nais tayo ng Diyos na bigyan ng kaligtasan. Alright. Ito po ang isang bagay na dapat po nating maunawaang lahat. Na naparito ang Panginoong Hesus upang iligtas tayo. Sapagkat tayo po ay may kinakaharap na napakatinding kapahamakan. Ang kasunod ng tanong, ano ho ba yung kapahamakan na yon? Makinig po kayo. Una, dapat ho nating malaman, dapat ho nating maunawaan na tayo pong mga tao, ang kalalagayan ho natin sa harapan ng Panginoon ay makasalanan. Sa harapan po ng Diyos, lahat tayo, wala akong exempted, lahat po tayo ay makasalanan. Sabi ho ng banal na kasulatan, Romans chapter 3 verse 10, familiar verse, sabi niya, as it is written, there is none righteous, no not one. Gaya ho ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:23. Sabi ho ng Bible, Romans 3:23, sabi po ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. So ito po ang deklarasyon ng banal na kasulatan, na lahat po tayo, walang exempted, lahat tayo ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Hindi ho natin ito kayang itanggi. Hindi ho natin kayang pasibalian ang ating pagiging makasalanan. Alam ho natin sa puso't isip natin na tayo ay makasalanan. Makasalanan ng ating isip, makasalanan ng ating bibig, makasalanan ng ating kamay at mga paa. Lahat po tayo ay nag-iisip ng masama. Lahat po tayo ay nagsasalita ng masama. At lahat po tayo ay gumagawa ng masama. Hindi ho natin kayang pasubalian yan. Pangalawa, dapat po nating maunawaan na meron hong kabayaran, meron hong kaparusahan ang kasalanan. Yung pagiging makasalanan ng tao, lahat tayo aminado. Pero marami pang tao ang hindi niya alam, hindi niya iniisip at hindi niya pinagtutunan ng pansin na ang kanyang kasalanan, ang ating kasalanan ay may kaparusahan. Meron hong kabayaran. Meron hong kaparusahan ang ating mga kasalanan. Sabi ho ng banal na kasulatan, Romans 6:23, sabi ho niya, familiar verse, sabi ho niya, for the wages of sin is death. Datapwat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. James chapter 1 verse 15, sabi ho ng Bible, James 1:15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Mga mananampalataya o mga nakikinig sa akin ngayong gabing ito, gusto kong sabihin sa inyo na may kaparusahan ng kasalanan. At ang kaparusahan po ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung kabayaran, yun po yung kaparusahan ng ating mga kasalanan, kamatayan. Pero dapat ho nating maunawaan na yung kamatayan ho dito ay hindi lang ho yung pagkawala ng hininga. Kasi pagka narinig natin yung kamatayan, ang naisip natin yung nasa kabaong, no? Yung taong walang buhay, yung taong wala ng hininga. Hindi lang po ganun ang ibig sabihin ng salitang kamatayan. Ang ibig sabihin po ng salitang kamatayan dito ay mahiwalay sa Diyos. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. At ang ibig sabihin po ng kamatayan doon ay pagkahiwalay sa Diyos. Hindi lang yung mawala ng hininga, kung hindi yung mahiwalay sa Diyos.
Ang napakaganda pong halimbawa nito ay si Adan at saka si Eva. Kung babalikan niyo po sa Genesis chapter 2 verse 17, sabi ho ng Bible, Genesis chapter 2 verse 17, sabi niya, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Hindi ho ba yan ang bili ng Panginoon kay Eva at saka kay Adan? Sabi ng Panginoon kay Eva at saka kay Adan, sabi niya, lahat ng bunga pwede niyong kainin, wag lang yung isa. Wag lang yung bunga ng pagkakilala sa masama at matuwid, sabi niya, mabuti. Pero kinain ho ito ni Eva at saka ni Adan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, pag kinain nila ito, sabi niya, they shall surely die. Pag kinain niyo yun, walang pagsalang mamamatay kayo. Pero alam mo natin lahat na kinain po ito ni Eva at saka ni Adan. Pero nung kinain po ito ni Eva at saka ni Adan, hindi naman sila bumalagta at nawala ng buhay. Hindi. Ano ho ba? Nagsinungaling ho ba ang Diyos? Binibiro lang ho ba sila ng Diyos? O sabihin ng Diyos na pag kinain nila yon, sila po ay walang pagsalang mamamatay? Hindi ho. Kasi nung oras pong yon, sila po ay nahiwalay sa Diyos. Pinalayas po sila sa halamanan ng Eden at sila po ay napahiwalay sa Panginoon. Yun po yung naging bunga. Yun po yung naging kabayaran ng kanilang pagkakasala. Kamatayan. Ibig sabihin, pagkahiwalay sa Diyos. Tignan niyo po ang sabi ng Bible, Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi ho ng Bible, Isaiah chapter 59 verse 2, sabi ho niya, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Sabi ho ng banal na kasulatan, sabi niya, ang inyong mga pagkakasala, ang inyong mga kasalanan, ang nagpahiwalay sa inyo at saka sa inyong Diyos. Ang inyong mga kasalanan, sabi niya, ang nagtago ng mukha niya sa inyo. Ang inyong mga kasalanan na naging dahilan, kaya hindi niya kayo marinig. Yun po talagang bunga, yun po talagang kabayaran, yun po talagang kaparusahan ng kasalanan, ang mapahiwalay sa Diyos. Makinig ho kayo sa sasabihin ko. Sa totoo lang po, yan po ang tunay nating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Yan po ang totoong kalalagayan ng mga tao sa harapan ng Diyos. Dahil po sa ating mga kasalanan, dahil po tayo ay makasalanan, tayo po ay hiwalay sa Diyos. Tayo po ay mga patay sa harapan ng Diyos. Tayo po ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil yun po ang kabayaran, yun po ang kaparusahan, yun po ang bunga ng pagkakasala, kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. At makinig po kayo sa sasabihin ko, balang araw, pagdating mo ng araw ng paghukom, dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay walang hanggang mapapahiwalay sa Diyos sa dagat-dagatang apoy. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Revelation chapter 21 verse 8. Sabi ho ng Bible, Revelation 21 verse 8, sabi niya, "But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Sabi niya, ang mga matatakutin, ang mga hindi sumasampalataya, ang mga karumalduman, ang mga mamatay tao, ang gumagawa ng masama, ang mga mangkukulam, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Lahat ng makasalanan, nagsimula lang sa malaki hanggang sa pinakamaliit. Mamamatay tao, mga ano niya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at doon sa kahuli-hulihan, yung lahat ng mga sinungaling, sabi niya. Ang kanilang bahagi, sabi ng Bible, ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan.
Sabi ho ng Bible ito, isa pang talata, Revelation chapter 20 verse 15. Sabi ho ng Bible, Revelation chapter 20 verse 15, sabi po ng Bible, sabi niya, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ngayong gabi, gusto ko po sabihin sa inyo na totoo po ang impyerno. Huwag ho tayo magpadaya sa iba. Totoong merong lugar ng kaparusahan. Totoo po ang dagat-dagatang apoy. And this is the sad truth. Ito po ang magiging kaparusahan ng ating mga kasalanan balang araw. Ito po ang kaparusahan ng ating mga pagkakasala. Kaya hindik-hindik po ang kaparusahan ito. Beyond what we can imagine. Balang araw, pagdating ng araw ng paghuhukom, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay mapapahiwalay sa Diyos, magpakawalang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Akala natin hindi totoo ang impyerno. Akala natin biro-biro lang ang impyerno. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na totoo ang impyerno, totoo ang dagat-dagatang apoy, at yan po ang kaparusahan sa ating pagkakasala. Walang hanggang mapahiwalay sa Diyos sa dagat-dagatang apoy. Kahindik-hindik po ang kaparusahan ito. Beyond what you can imagine. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible, Revelation chapter 14 verse 11. Sabayan niyo po ako sa pagbasa, nasa screen po. Revelation chapter 14 verse 11, the Bible says, and the smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Sabi ho ng banal na kasulatan, dinescribe po niya kung ano yung lake of fire, no? Sabi niya, yung mga sumamba sa Diyos-Diyosa, yung sumamba sa Antichrist, yung mga tumanggap ng tatak niya sa tribulation period, sabi niya, doon dinala, doon inihagis. At ang sabi ho ng Bible, sabi niya, wala silang kapahingahan araw at gabi. Sila ay pinarurusahan, sila ay nagdudusa araw at gabi. Walang time out, walang kapahingahan. Ganun po katindi ang kaparusahan ng impyerno. And sad to say, ganun din po ang magiging destiny ng bawat isa sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Dahil yun po ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Alright, makinig po kayo. Ito po yung kapahamakang hinaharap ng tao. Ito po yung kapahamakan na balang araw ay mararanasan nating lahat. Yung kaparusahan ng ating kasalanan sa dagat-dagatang apoy. Dito ho tayo gustong bigyan ng kaligtasan ng Panginoon. Yun po yung kapahamakan na hinaharap natin. Napakatindi. Doon po tayo gustong bigyan ng kaligtasan ng Panginoon. Doon po niya tayo gustong iligtas. Yun po ang dahilan kung bakit isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Yun po ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon dito sa lupa. Yun po ang dahilan kung bakit siya namatay, nagtigis ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Upang iligtas tayo. Upang bigyan tayo ng kaligtasan sa impyerno. Upang maligtas tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya ngayong gabi nais ko sabihin sa inyo, napakahalaga po ng kaligtasan. Napakahalaga po na ito ay malaman natin. Dapat malaman natin kung ano yung kaligtasan. At higit sa lahat, napakahalaga po na ito ay matamumo. Dahil kung hindi ka magkakaroon ng kaligtasan,
Kung hindi ka magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan, mapapahamak ka. Kung hindi tayo magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan, mapapahamak ka sa impyerno. Kaya napakahalaga ng kaligtasan. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible, Hebrews 2:3. Sabi ng Bible, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard it. Sabi ng banal na kasulatan, sabi niya, paano tayo makakatakas sa parusa? Paano tayo makakatanan sa parusa? Sabi niya, kung ipagwawalang bahala natin ang kaligtasan. Ibig sabihin, kung hindi mo matitiyak ang iyong kaligtasan, mapapahamak ka. Kung hindi mo matatamo ang kaligtasan, balang araw ikaw ay mapaparusahan. Kaya sabi ng Bible sa atin, huwag natin ipagwalang bahala. Dahil pag pinagwalang bahala natin ang kaligtasan, paano ka makakatakas sa parusa? How shall we escape if we neglect so great salvation? Ang sabi ng text natin, sabi niya, give diligence to make your calling and election sure. Why? Kasi yun, napakahalaga ng kaligtasan. I hope ngayong gabing ito naunawaan natin kung ano yung kaligtasan. I hope naintindihan natin kung anong ibig sabihin ng kaligtasan. Itutuloy ko po sa susunod. Pero ngayong gabing ito, nais na kitang anyayahan. Kung hindi ka nakakatiyak ng kaligtasan mo, kung hindi ka nakakatiyak ng langit, huwag mo nang hintayin yung araw na mamamatay ka dahil huli na ang lahat. Huwag mo nang hintayin yung araw ng paghuhukom dahil huli na ang lahat. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ang sabi ng banal na kasulatan. Kung hindi ka pa nakakatiyak ng iyong kaligtasan, walang ibang paraan ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Yesus. Dahil siya po ang tagapagligtas, wala nang iba. Ang kailangan mong gawin, kilalanin mo siya sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas. Sampalatayanin mo yung ginawa niya na pagtitigis at pagbigay ng kanyang buhay din sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang iyong kasalanan. At pag ginawa natin yun, sabi ng banal na kasulatan, hindi na tayo mapapahamak, hindi na tayo mapaparusahan, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung tatalakayin ko bukas. Paano natin matatamo ang kaligtasan? Manalangin po tayo. Tawagin ko si Brother Rolly. Manalangin po para sa ating lahat. Kung meron ho kayong tanong sa lesson natin ngayon, ilagay nyo lang po sa comment. Sisikapin ko po sagutin yung tanong ninyo. But this time, tayo po yung mag-prayer time. Tawagin natin si Brother Rolly. Manalangin po tayo. Most gracious and Heavenly Father, Lord, salamat po, Panginoon, muli sa isang gabi. Salamat, Panginoon, sa isang katotohanan na muli po namin narinig. Tunay nga po, Panginoon, na kung may napakahalagang bagay po sa mundo, ito po yung kaligtasan po ng bawat isa, ng bawat nakasalanan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at maaaring ilang beses na namin narinig, maaaring narinig namin sa kahit sino, Panginoon. But Lord, every time, O God, na ito po yung aming naririnig, kumilos ka nga po, gumawa ka nga po, Panginoon. Kausapin niyo po, Panginoon, yung bawat puso. I'm praying, Panginoon, na ang salita niyo po, Panginoon, di po babalik sa inyo na walang silbi. Hindi, Panginoon, ito po may power, impact, Panginoon, sa bawat isa. Lord, sa gabi nito, Panginoon,
Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa isang mensahe na nag-iwan po ito ng isang napagandang impact, Panginoon.